Ang pagbabanta. Diyan tunay na nalalaman ang nagagawa ng mga salita. At ang kapangyarihan nito ay sa kung papaano sinasakop ng dalawang salita. Papatayin kita. Ang kapanatagan ng ating mga isipan. At ang tunay na karahasan ay nangyayari sa pag-aabang kung kailan at saan. Ang kawalan ng tulog, ang pag-aantabay sa kung sa susunod na kanto ba o sa susunod na eskinita ay magtatapos na ang iyong buhay. Ang maglakad ng praning, ang kumain sa restaurant o maglakad sa mall na hindi ka mapakali. Kaliwat kanan ang tingin. Lahat ng mga dapat magdulot sa iyo ng saya ay parang wala ng kwenta dahil bawat segundo ay may bigat ng ligalig. Kumbaga hindi pa nga bumabaon ng kutsilyo sa iyong tagiliran o hindi pa man nakakarga ang balang babasag sa iyong bungo ay parang patay ka na. At sa ating kwento sa araw na ito mga kapatid na sinulat ni Ginoong Orly Aquino, higit pa sa pagbababala ang gagambala sa negosyanteng si Vic at hindi niya malalaman kung alin ang mas dapat pangambahan. Kung ang boses ba na nakakausap sa kanya sa linya ng telepono na hindi niya kilala o ang isa pang lihim mula sa kanyang madilim na nakaraan na nakatakdang pasabugin ang kanyang kasalukuyang kapalaran. Atin na pong simulan ang dula na pinamagatang Ang Banta. Hello? Hello? Hello, Mr. Vic Sanchez. Ha? Siguro naman pamilyar na sa'yo ang boses ko. Minsan na tayong nagkausap. Ikaw ang... Oo, ako ang tumawag na sa'yo nung minsan. Ikaw yung hindi nagpakilalang caller na nananakot sa akin, no? Hindi kita tinatakot. Yan ang titiyakin ko sa'yo kaya tinawagan uli kita. Ilipat mo ang negosyo mo sa ibang lugar kung ayaw mong may masamang mangyari sa'yo. Hindi ka pwedeng sundin ang sinasabi mo. Mr. Sanchez, Sino ka man, dugo at paus ang pinuhunan ko sa negosyo ko. At matagal ako nagtsaga rito bago namin ito napundar. Hindi ako pwedeng umalis sa lugar na to. pag hindi mo nilipat sa ibang lugar ang negosyo mo, hindi na rin magtatagal ang buhay mo. Ipatutumba kita. Hindi mo ako matatakot, oy. Ipapasalvage kita. Ha? Hello? 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 Ano yun, Dad? Death threat? Oo, Carl. Kaya pagpasok mo kanina sa opisina ko, nadatnan mo akong seryoso. At kaya niyaya kita lumabas na tayo para magkausap tayo ng salilinan dito sa kotse ko. Nakatanggap ako ng death threat eh. Sino po yung nagbabanta sa buhay niyo? Hindi ko alam, hindi ko kilala. Ayaw magpakilala ng lalaking yun. Malamang kakompetensya ko sa negosyo dahil gusto niyang ilipat ko ang business ko sa ibang lugar. Akala ko pa naman may problema kayo sa tauhan niyo. Wala akong problema sa mga empleyado ko. At maganda ang kita ng negosyo ko. Kaya wala akong balak ilipat yun sa ibang lugar. Paano po kung totohanin nga ng lalaking tumawag sa inyo, banta niya sa inyo? Hindi siya magtatagumpay. Ha? Tanda mo yan, Carl. Yung mga masamang balak na sa akin, walang mangyayari dahil dodoblein ko pag-iingat ko. Dad, Carl, pinapalam ko sa iyo ha, nakatanggap ako ng death threat. Dahil baka pati yung pamilya ko, lalo na ikaw, na madalas magpunta sa opisina ko, ang pagbalingan at idamay na nagbabanta sa akin. Ha? nagpupunta lang naman po ako sa office niyo pag may kailangan ako eh. Gaya po nung may date kami ng girlfriend ko. Teka muna, may girlfriend ka na? Sinagot na po ako nung nakilala kong sales lady sa mall. Na minsan nabanggit ko na po yun sa inyo eh, yung bala kong ligawan. Akala ko, boyfriend, buti girlfriend. 20 anyos ka na eh. Okay lang sa akin na magkanobya ka. Kaya, sige, bibigyan kita ng pan-date mo. Salamat po, Dad. Pero huwag kang magbabanggit sa mami mo yung tungkol dun sa banta sa buhay ko, ha? Huwag. Hindi po, Dad. May sakit sa puso kasi ang mami mo. Kaya hindi niya dapat malaman na minatanggap ako na death threat.
Kaya pala di mo ma-appreciate dito sa seawall ang ganda ng paglubog ng araw, Carl. May problema ka pala. Sa totoo lang, hindi naman ako yung may problema, Salve. Yung dad ko, nakatanggap siya ng death threat eh. Pinaalam ko sa'yo dahil hindi ka naman naiba sa akin. Tsaka mula pa nung maging tayo, kasama ka na rin sa pamilya namin. Baka naman nagbibiro o nananakot lang sa daddy mo yung nagbabanta sa buhay niya. Sana nga eh. Para hindi masira yung mga plano ko para sa atin. Ha? May plano ka para sa atin? Oo. Bukas makalawa nga. Gusto kong ma-meet mo na yung parents ko eh. Carl! Pahig ka bang ipakilala na kina mami at dad? Carl, payag na ako makilala ang girlfriend mo. Salamat po, mami. Kayo po, dad. Ang sarap nitong Bicol Express na nagawa. Alam mo, kung payag ang mami mo, Carl, syempre, payag na rin ako. No, thank you po. Pahig rin po si Salve na makilala na kayo. Kaya isang araw, isasama ko po siya rito sa bahay natin. Nasa hustong edad ka na naman para magkaroon ng karelasyon eh. Tama. At tapos ka na ng pag-aaral. Kaya wala problema sa akin kahit mag-asawa ka na. Naku, sa ako na po isipin yung pag-aasawa, dad, pag may trabaho na siguro ako. Ay, madali naman magkatrabaho ang isang engineer na gaya mo na nakapasa pa sa board exam, di ba? Buti nga mag-asawa ka na para magkaroon na kami ng apo ng daddy mo, di ba, Yun, Dad? Gusto naman po. Apo agad ang nasa isip mo, Ikaw talaga, pe. Saan pa ba papunta ang pagkakaroon ng nobya ng anak mo? Kundi sa pag-aasawa at pagkakaroon ng anak, di ba? Kung sa bagay nga, Fe, alam mo, dati nga... Mas marami nga po. Mas masaya. Tama. Oo. Tama po kayo dyan. Kasi malungkot talaga yung tulad kong mag-isang anak. Sa amin ng mami mo, payag kami kahit sino mapangasawa mo, Carl. Ha? Alam mo ba yung sa mami mo, si Fe? Bago ako nagkaroon ng Fe, meron akong Aida at saka Lorna. Pero si Fe ang pinili ko. Walang problema sa amin yung mga girlfriend mo, kahit marami pa yan. Ha? Okay lang yan. Pero ano Pero ano po? wala ka bang problema sa pamilya ng girlfriend mo? Lolo Nelio, galit po ba kayo? Ay, hindi naman, Salve. Ba't naman ako magagalit? Kasi nang magtapat po ako sa inyo na boyfriend ko na po si Carl, hindi na po kayo kumibo. Nabigla lang talaga ako. Napakabilis ng paglipas ng panahon Parang kailan lang sanggol ka pa lang na inaalagaan namin ng lola mo. Dahil ilang buwan ka pa lang na isisilang nang mawala ang inay mo. Ngayon, dalaga ka na at may nobyo na. Lolo, ilang buwan na rin naman po ninyong kilala si Carl Oo, nakilala ko siya dahil paminsan-minsang inihahatid at dinadalaw ko niya rito sa bahay. Pero hindi pa natin siya lubos nakilala. Mabait po siya, Lolo. Maraming lalaki ang mabait kapag nanliligaw pa lang. Pero pag nakuha na ang gusto sa babae, lumilitaw na ang totoong asal na masama ang ugali. Hindi naman po siguro, Lolo. Ganun ang lalaking nanloko sa nanay mo. Lolo naman. Mabait siya nung nanliligaw pa lang siya. Pero nang mabuntis ang nanay mo, nawala na lang basta. Ang lalaking yun ang napakalaki ng pagkakautang sa akin. Dahil sa matinding sama ng loob sa kanya kaya namatay ang iyong ina. Na naging dahilan naman kaya nagkasakit ng malubha ang iyong lola. Dalawang mahal ko sa buhay ang nawala dahil sa iyong ama, Salve. Kaya makita ko lang siya ulit, baka mapatay ko siya. Silas ang apelyido mo, Salve. Tama ba? Opo, Tito Vic. Tito Vic, teka. Tito na lang, baka mapadyo. Mula pare hanggang hulo pa tayo niyan. Tito na lang, Tito. Kaya talaga, dad, Gayo ko po, nag-iisang anak lang din si Salve. Pero ulila na po ako sa ina dahil sabi ng lolo ko po, sanggol pa lang ako nang mawala ang nanay ko.
nakahanda na ang hapunan. Oh, yun. Pagsalu-saluhan natin dito. Aba. Halika, Salve, para matikman mo yung luto ni Mami. Oo. Dad, sabay-sabay na po tayo mag-dinner. Sige. Oh, okay, Carl. Sige, susunod kami ng mami mo sa kitchen, ha? Sige po. Oh, ba't ka natigilan, Vic? Fe. May problema ba? Vic, may anak ka palang binata. Oo, anak ko sa tunay kong pamilya, Eden. Ang alam ko lang na anak mo ay ang naging anak mo sa kaibigan ko. Na bagamat di mo pa nakikita mula nung sanggol pa lang siya, ay sinuportahan mo naman ng lihim sa pamamagitan ko. Dahil kapitbahay ko lang. Oo, ipinaalam ko na sa'yo habang naghihintay tayo sa order natin dito sa restaurant. Di ko nga malalaman ang tungkol sa tunay na pamilya mo eh. Dahil kahit naging magkaklase tayo noon sa high school, magkalayo naman ang mga tinitirhan natin. Ipinaalam ko na sa'yo na may anak akong binata dahil nag-aalala ko. Dalaga na rin kasi ang naging anak ko sa kaibigan mo. Ano bang inaalala mo? Bago ko sagutin ang tanong mo, sagutin mo muna ang tanong ko. Ang gusto ko malaman kaya tinawagan kita at nakipagkita ako sa iyo ngayon dahil nabahala ako na malaman ko yung pangalan ng nobya ng anak kong binata. Anong apelyido ng ginamit ng naging anak ko sa labas? Na naging anak ko na nagkaroon ako ng relasyon sa ibang babae kahit may asawa na ako? Oh, ang apelyido ng yumaong ina niya. Oo, Silas ba? Oh, Silas? Vic, ang pangalan ng anak mo sa labas ay Salve. Salve Silas! Hindi. Vic, bakit? Bakit parang gulat na gulat ka? Hindi. Dad, tumawag po ba uli sa inyo nagbabanta sa buhay niyo? Hindi, Carla. Bakit po? Ba't kita pinapunta rito sa office ko? Para magkausap tayo ng sarilinan tungkol sa girlfriend mo. Masayang-masaya nga po si Salve nung hinatid ko siya sa kanila pagkagaling sa bahay natin eh. Dahil po sa magandang pagtanggap niyo sa kanya ni Mami. Talagang pinakitaan ko na maayos ang nobya mo nang isama mo siya sa bahay. Para wala siya masabing hindi maganda sa amin ng mami mo. Bago po ako naparito, nagkausap na kami ni Mami tungkol kay Salve. Alam kong boto ang mami mo sa iyong nobya. Oh, bakit? Kayo po ba, Dad? Carl, Hindi po ba kayo boto kay Salve para sa akin? anak, maganda si Salve. Mabait din po siya, Dad. Kaya nga napamahal siya sa akin eh. At hindi ka takatakang humanga ka sa kanya. Ha? Pero, Pero ano po? paano kung matuto kang humanga at magmahal sa iba? Ha? Hindi po mangyayari yun. Ba't hindi mo subukang makipagrelasyon sa iba? Iba na lang, anak. Dad naman. Pag nagkaroon ka ng ibang nobya, saka mo matitimbang at mapatutunayan sa sarili mo kung gaano mo talaga kamahal si Salve. At hindi mo maipagpapalit sa iba. Lolo Nelio, tutuloy na po ako. Kundi lang paminsan-minsan akong sinusumpong ng vertigo ko at nagpagkahilo. Magpapatuloy ako sa pagmemekaniko sa talyer, Salve. Ba't naman po kayo mag-iisip pang magtrabaho? Kahit naman senior na ako, kaya ko pa namang magmekaniko. May trabaho naman po ako eh. Mahirap ang trabaho mo. Madali lang po maging sales lady. Mag-aapon ka namang nakatayo. Nakasanayan ko na po yun dahil mahigit 1 taon na rin naman po ako sa mall. Kung pumayag ka lang sanang papag-aralin ng isang mapagkawang gawa na kakilala ng kapitbahay nating si Eden sana nakatapos ka ng pag-aaral. At sa halip na sales lady, baka mas maganda ang maging trabaho mo. Lolo naman, hindi ko naman po hinangad makatapos sa kolehiyo dahil mahina ang ulo ko sa pag-aaral eh. Kaya ka nagsisisi ngayon. Wala naman po akong pinagsisisihan. Isa lang po ang pinanghihinayangan ko. Ano naman yun? Hanggang ngayon, hindi ko pa po nakikilala yung aking ama. Huwag mo nang babanggitin ulit sa akin ang ama mo, ha? Huwag na huwag. Pero, Lolo, Naisip ko lang ang walang yung lalaking yun na high blood na ako eh. Kumukulo na ang dugo ko sa sobrang galit.
Ba't ka napailing? Nagpasama ako sa iyo rito sa tinitiran mo, Eden. Para matiyak ko kung tama ang inaalala ko. Lolo Nelio, babay po. Mag-ingat ka, Apo. Yung nakikita nating dalaga nagpaalam sa lolo niya sa harap ng bahay nila. Yun si Salve na anak mo, Vic. At yung matandang lalaki naman ang ama ng babaeng na anakan mo. Nagkakilala na kami minsan ni Mang Nelio nung buhay pa ang anak niya. Inihatid mo nga pala minsan sa bahay nila ang anak ni Mang Nelio na kaibigan ko. Kaya nagkita tayo eh. At kaya nalaman mo ang tinitirhan ko. Hindi tayo napansin na maglolo dito sa kotse kong nakaparada malapit sa bahay nila. Dahil tinted ang salamin itong sasakyan. Pero, ang laki ng problema ko, Eden. Naiintindihan ko. Ako man ang lumagay sa katayuan mo, mamomroblema rin ako eh. Sino naman na mag-aakala na ang anak mo sa tunay mong pamilya at ang anak mo sa labas ay magkakaroon ng relasyon na parehong hindi nila alam na magkapatid pala sila. Ay nako, sa dinami-dami ng babae sa mundo, ba't ang anak ko pa sa labas na si Salve ang naging nobya ng anak kong binata? Bakit? Mang Nelio! Ba't parang nagulat ka nang makita mo ako? Hindi naman ho, Mang Nelio. May tatanong lang ako sa'yo kaya nilapitan kita. Ano ho yun? Nakita kong bumaba ka sa kotseng nakaparada kanina sa tapat ng bahay niyo. Mang Nelio. Kaninong sasakyan yung kahaalis lang? Sinong driver ng sasakyang yon? Dad! Oy, Kyle, kumusta? Ay, kararating-rating ko lang din po. Saan galing? Sinundo ko po si Salve sa mall tsaka hinatid sa kanila eh. Ay kumusta yung sinabi ko sa'yo? Tungkol po saan? Sinubukan mo na bang humanga at magmahal sa iba? Ay, hindi po, Dad. Carl naman, sinabi ko naman sa'yo, para sa'yo rin yun. Para rin sa inyo ni Salve. Mas mabuting hanggat maaga malaman nyo kung talagang para kayo sa isa't isa. At hindi kayo matutong magmahal sa iba. Sorry po, Dad. Anong sorry? Hindi ko po magagawa makipagrelasyon o magmahal sa iba. Dahil si Salve lang po ang babaeng para sa akin. Si Salve lang po ang gusto ko mapangasawa balang araw. Akala ko kung sino yung kumatok eh. Kayo ho pala, Mang Nelio. Pwede ba kitang makausap sandali? Sige ho, pumasok ho kayo. Hindi na. May nais lang akong malaman. At gusto kong magsabi ka sa akin ng totoo. Dahil hindi ako naniniwala sa sinabi mo sa akin kanina umaga. Ha? Na hindi mo kilala ang driver ng kotseng naghatid sa'yo. Mang Nelio. Kundi ako nagkakamali. Ang driver ng sasakyang yon, ang sinasabi mong kakilala mong mapagkawang gawa na gusto magpaaral kay Salve noon, hindi ba? Hindi ho. Bakit ayaw mong makilala ko ang taong yon, Eden? Interesado lang naman akong makilala ang paminsan-minsang nagbibigay ng tulong sa amin ng apo ko. Para mapasalamatan ko siya kung sino man siya. Nako, Mang Nelio. Magtapat ka sa akin. Umamin ka, Eden. Sino ang taong gustong tumulong sa apo kong si Salve? Gusto ko masiguro na matutupad ang lahat ng mga pangarap ko para sa future natin. Tuwing mamamasyal naman tayo rito sa park, yan yung gusto mong pag-usapan natin, Carl. Bakit? May trabaho naman na ako. Pwede na ako magkaroon ng sariling pamilya. Carl naman. Tatanungin kita. Payag ka ba? Pumapayag ka na bang magpakasal na tayo? Oy, anak, mukhang masaya ka. Talagang masaya po ako, Dad. Kaya dumaan po ako rito sa office niyo bago ako umuwi. Dahil gusto ko lang sabihin na pumayag na po si Salve sa proposal ko sa kanya. Bah, anong proposal yan? Ha? Na magpapakasal na po kami. Magpapakasal kayo ni Salve? Opo, Dad. Kayo po ba? Payag din po ba kayo?
Mr. Vic Sanchez. Sino to? Ilang beses na tayo nagkausap, di mo pa matandaan ang boses ko. Sino ka man, hindi ako nakikipaglokohan sa'yo, ha? Binigyan na kita ng babala, Ikaw na naman? pero binaliwala mo. Paano bang... Hindi na mahalagang malaman mo kung paano ko nakuha ang cellphone number mo. Tinawagan kita ilang linggo na ang nakakaraan mula nung huli tayong nagkausap. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa nililipat ng pwesto ang negosyo mo. Sinabi ko na sa'yo, hindi mo ko kayang takutin. Sagad na rin ang pagtitimpi ko sa'yo. Pag nakilala kita, hoy. Pag nakilala kita, tapos na maliligayang araw mo. Hindi mo na ako makikilala, Mr. Sanchez. Dahil ipatatrabaho na kita. Takutin mo yung sarili mo. Ipapapatay kita! Ano? Pumayag ka na sa alok ng nobyo mo na magbakasal na kayo? Opo, Lolo Nelio. Sorry po na hindi muna ako sumangguni sa inyo bago ko pumayag sa gusto ni Carl. Sino nga ba ako para sumangkuni ka pa sa akin? Lolo mo lang naman ako. Nakasagot na po kasi ako sa boyfriend ko bago ko naalalang dapat nagsabi muna ako sa inyo. Kundi sana maagang nawala ang anak ko, ang nanay mo. Ang dapat mong pagsanggunian muna bago ka nagpasya. Lolo, galit po ba kayo? Kailan ba ako nagalit sa nag-iisa kong apo? Payag na po kayo? Ano pa nga bang magagawa ko? Nagkasundo na kayo ng nobyo mo eh. Sa susunod na taon po ang balak namin pakasal ni Carl. Isa pa, buti nga siguro magkaroon ka na ng sariling pamilya. Para nasa ayos na ang buhay mo bago ako mawala sa mundong ito. Lolo naman, wag po kayo magsalita ng ganyan. Praktikal lang ako, apo. Matanda na ang lola mo at marami nang nararamdamang hindi maganda sa katawan. Anumang oras pwedeng maiwan na kita. Matagal pa po tayong magsasama, Lolo. Basta ang hiling ko lang, bago ako mawala sa mundong ito, sana magkita kami ng ama mo. Lolo, Para kahit paano ay maganti ko siya sa ginawa niyang pang-aagrabyado sa anak ko. Mukhang nagja-general cleaning ho kayo sa bakuran niyo, Mang Nelio ah. Magandang tingnan ng malinis na kapaligiran, Eden. Lalo na pag malinis ang kalooban. Kaya kahit minsan hindi ako naglilihim kanino man. May gusto ho yata kayong sabihin. Alam mo naman ang gusto kong sabihin. Mang Nelio, hindi ko ho kayo gustong paglihiman. Ba't hindi mo maipaalam sa akin ang gusto ko malaman? Kung sino yung tumutulong sa apo kong si Salve? Yun po kasi ang pakiusap nung kakilala ko eh. Ayaw na po kasi niyang magpakilala sa mga tinutulungan niya. Ang mga taong ayaw magpakilala may itinatago. Hindi naman ho. Yun ang alam ko. May ibang tao ho talaga na gusto lang makatulong at di na naghihintay makilala at mapasalamatan ng mga tinutulungan niya. Iginagalang ko naman ang paniniwala mong yan. Hayaan niyo na ho. At pag pumayag yung kakilala kong tumutulong sa inyo, isang araw mapapakilala ko na siya sa'yo. Sana nga makilala naman siya ni Salve bago pa siya tuluyang mag-asawa. Mag-aasawa na ho si Salve? Oo, nagkasundo na raw sila ng nobyo ng si Carl na magpakasal eh. Ho? Ba't parang gulat na gulat ka? Ba't parang hindi ka makapaniwala na mag-aasawa ng apo ko? Ha? Bakit? Eden, anong atin? Naparito ako sa office mo, Vic, para magkausap tayo. Dahil may problema. Problema? Ayon sa kapitbahay kong si Mang Nelio, mag-aasawa na raw ang apo niya. At ipapakasal na si Salve sa anak mong si Carl. Bakit? Ano pong problema sa pagpapakasal namin? Wala, Carl. Walang problema. Wala. Dad, bukas po ang pinto ng office niyo kaya hindi na ako kumatok.
Pagpasok ko po rito narinig kong may problema sa pagpapakasal namin ni Salve. Anak, kilala mo naman itong kaibigan at naging classmate ko sa high school, si Eden, di ba? Kilala mo? Opo, naipakilala niyo naman po siya nung minsang nagtagpo kami rito sa office niyo. Oo, ano kasi siya? Event organizer. Oo, tama. Nag-o-organize siya ng mga event. Kaya nga, tulad ng mga birthday, kasal, libing, at iba pa. Oo, lahat Ganun siya. po ba? Oo. Ganun nga, Carl. At nang mabanggit sa akin ng daddy mo na mag-aasawa ka na, nagpresenta ako sa kanya na ako na ang mag-organize ng venue at iba pang dapat gawin sa kasal niyo ng girlfriend mo. Pero nagka-problema, anak eh. Kasi yung kasosyo ni Eden sa business, nakipag-partner sa iba. Kaya, hindi na niya maasikaso yung mga dapat asikasuhin sa pagpapakasal mo. Ganun po ba? Wala naman pong problema doon, Dad. Ay, sabi ko nga kay Eden, Madali na po kaming kumuha ni Salve ng mga tutulong sa kasal namin. Pero ano man ang maitutulong ko, Carl, tutulong pa rin ako. Dahil may naitulong din sa akin ang daddy mo nung nag-aaral pa kami nung high school. hindi ko pinalam kay Eden. Pero bago kami naghiwalay, buo na sa isip ko ang gagawin ko. Buti na lang naalala kong isa ko pang problema. Yung nagbabanta sa buhay ko. Hindi mo na ako makikilala, Mr. Sanchez. Dahil ipatatrabaho na kita. Ipapapatay na kita. May dapat ako ipagpasalamat sa sino man na yun na nagbabanta sa buhay ko. Dahil doon sa natanggap kong death threat, nagkaroon ako ng ideya para malutas ang problema ko kina Carl at Salve. Hello? Carl Sanchez, Speaking, sino to? hindi na importante magpakilala ako sa'yo. Inalam ko ang cellphone number mo at tinawagan kita dahil nalaman kong magpapakasal kayo ni Salve Silas. Anong... Anong dahilan kaya tinawagan kita? Layuan mo si Salve. Ha? Bakit ka naman lalayuan ng girlfriend ko? Huwag ka na magtanong. Basta sundin mo sinasabi ko sa'yo kung mahal mo ang buhay mo. Tinatakot mo ba ako? Sundin mo ako, Carl Sanchez. Layuan mo si Salve Silas. Kung hindi, itutumba kita. Totodasin kita. Rodolfo. Ang dami naman pangalan. Ba't Rodolfo pa ang pinangalan mo sa akin? Hindi ako si Rodolfo. Ikaw si Rodolfo Ruiz, di ba? Yung supervisor sa mall na nakaribal ko sa panliligaw kay Salve. Hindi mo ako naging karibal. Sinungaling ka. Ang sinabi ko sa'yo, iyon ang itanim mo sa utak mo. Kung hindi kita nakaribal kay Salve, ba't mo ako papalayuin sa kanya? Problema ko na yun. Hindi ko lalayuan ang girlfriend ko. Yan ang problema mo. Hindi mo ako matatakot. Pag hindi mo nalayon si Salve mula sa oras na ito, huwag ka na magpapakasiguro sa buhay mo. Oras na makilala kita. Hindi ako tanga para magpakilala sa'yo. Makikilala rin kita. Carl, Malalaman ko kung sino ka. Gugulpihin kita. Lulumpuhin kita. Hello? Hello? Eden, nagsisiguro lang ako na wala tayong magiging problema kay Mang Nelio. Kaya hanggang dito na lang kita maihatid sa kanto. Ha? Okay lang, Vic. Nagdududa kasi kamo rito sa sasakyan ko ang kapitbahay mong matandang lalaki. Oo eh. Naghihinala si Mang Nelio na ang driver ng kotseng ito ang mapagkawang gawa na tumutulong sa apo niya. Ilang beses na rin kasi akong nakapagbigay ng tulong kay Salve nung bago pa siya naging sales lady eh. Pag may sakit ang lolo niya at di makapagtrabaho. Ay, ganun ba? Teka, Eden, to. Kunin mo to. Naku, Sige na. salamat Vic ha. Marami ka na rin naitulong sa akin. Okay lang yan. Natutulungan mo rin naman ako eh. Dahil sa'yo, nabibigyan ko ng tulong ang anak ko sa labas kahit papano. Wala lang akong maitulong para mapahiwalay si Salve sa anak mong si Carl. Ay, yan na nga, yan na nga. Yan mismo. Sana yan ay ipapakiusap ko sa'yo kaya pinapunta kita sa opisina ko. Bago mo pa ipakiusap sa akin, ginawa ko na. Sabi ko nga sa'yo sa office mo kanina, minsan nagkasalubong kami ni Salve sa kalye. Iminungkahi ko sa kanyang subukan niyang magmahal sa iba para malaman niya kung di siya matututong magmahal sa iba ng higit sa pagtingin niya kay Carl. Pero ayaw niya. Pareho sila ni Carl na ayaw magkaroon ng dahilan para magkasira sila.
Di nila alam na baka kaya naging malapit lang sila sa isa't isa dahil magkadugo sila. Yun na nga eh. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa. Gagawa ako ng paraan para hindi matuloy ang kasal ni na Salvi at Carl. Kahit pa desidido ang anak kong binata na pakasalan ng hindi niya alam, ay kapatid niya sa labas. Salamat, Vic. Si Eden. Bumaba na naman siya sa kotse na yon. Naduda ko ay sasakyan ng sinasabi niyang tumutulong kay Salve. Titiyakan ko kung tama ang duda ko. Haharang ako sa kali at... Diyan ka na! Ikaw na nagmamaneho ng sasakyang to. Pwede bang bumaba ka saglit dyan? Kung ayaw mo lumabas at magbukas ng pinto ng sasakyan mo. Mang Nelio. Vic, ikaw? Walang hiya ka! Mang Nelio, bitawan niyo lang ang kwelyo mo! Ikaw pala yun? Mang Nelio, walang hiya ka! Kahit tagal na kitang hinanap, Mang Nelio! Halika rito sa labas na sasakyan. Bumaba ka dyan! Kalma lang ho kayo. Mag-uusap po tayo ng maayos. Paano tayo mag-uusap ng maayos? Inagrabyado mo ang anak ko. Pinaibig mo siya. Pero nang mabuntis mo siya, itanakasan mo. Naglaho ko na lamang na parang pula hayop ko. Teka, inaamin ko ho. Nagkamali ho ako. Nagkasala sa anak niyo, pero pinagsisihan ko na ho yun. Dahil sa ginawa mong panloloko sa anak ko, nawala na siya ng ganang mabuhay pa. At pagkapanganak niya, ay namatay na siya. Kinalulungkot ko ang nangyaring yun. Hayop ka. Pati ang asawa ko nagkasakit at namatay dahil sa kasalanan mo sa aming anak. Kaya mapapatay kita. Teka. Mapapatay kita! Hayop ka! Ayaw ko! Huwag niyo awatan! Napakalaki na kasalanan sa akin ng lalaki ka! Dahil sa kanya namatay ang anak at asawa ko! Hindi ko gusto nangyari yun sa pamilya niyo. Ayoko yun. Hindi. Kahit hindi ka makagulapay, tatansya kang pakita! Lumabas ka! Hindi ako lalaban. Pag hindi ka lumaban, talagang mapapatay kita. Wag! Pagkatapos ng napakalaking kasalanan mo sa pamilya namin, may mukha ka pang pumarito sa lugar namin at magpakita sa akin! Naparito lang po ako dahil mag-aasawa na ho si Salve. Wala kang pakialam kahit magkasawa ang apo ko! Wala kang katiting ng karapatan sa kanya bilang ama niya! Hindi niyo naiintindihan eh. Ang gusto kong pakasalan ni Salve ay si Carl. Wala kang pakialam kahit sino mapapangasawa ng apo ko! Hindi ho sila pwede magpakasal dahil sila ay... Dahil ano? Sabihin mo! Bakit hindi pwede magpakasal si Salve at Carl? Bakit? Bakit, Vic? Ba't mo sinabi kay Mang Nelio ang totoo? Kung hindi ako nagtapat sa kanya, Eden, baka hindi niya tinantanan ng pananakit sa akin. Nahuli na ako sa pag-awat sa kanya. Nasaktan ka na niya ng husto bago kita napasakay rito sa kotse mo at bago kita sinamahang makalayo sa lugar namin. Hindi makapaniwala si Mang Nelio sa pinagtapat ko sa kanya. Pero galit na galit pa rin siya sa'yo. Kahit ipinaalam ko na sa kanya na ikaw ang sinasabi ko sa kanyang mapagkawang gawa na tumutulong sa apo niya. Hindi bali magalit siya sa akin. Pero sana, sundin niyang pakiusap at pagmamakaawa ko sa kanya na huwag niyang hayaang matuloy ang pagpapakasal ni na Salve at Carl. Vic, Dahil hindi dapat makasal ang magkapatid, Eden. Hindi dapat! Lolo Nelio, Nariyan ka na pala. Tamang-tama ang dating mo. Nakapagluto na ako ng hapunan natin. Lolo, bago po ako nakauwi, nakarinig ako ng usap-usapan ng ilang kapitbahay natin. Anong sabi nila? Huwag na po kayo magmaang-maangan. Dahil ayon po sa mga kapitbahay natin, inaway at sinaktan niyo kanina si Mr. Vic Sanchez, yung tatay ni Carl. Apo, Magsabi po kayo ng totoo sa akin, Lolo. Totoo po bang kaya inaway at sinaktan niyo si Mr. Sanchez dahil magkapatid po kami ni Carl? Dahil ang tatay po ni Carl at ang ama ko ay iisa lang? Totoo po ba, Lolo? Totoo po ba yun?
Totoo po. Si Vic Sanchez. Siya ang iyong ama. Totoo po pala. Magkapatid kami ni Carl. Oo. Kaya hindi dapat kayo'y kasal. Sa lahat naman po ng lalaking mamahalin ko at papangarapin kong makasama sa habang buhay, ba't si Carl pa ang naging kapatid ko sa ama? Bakit siya pa? Bakit? Carl? May problema ba sa trabaho mo? Wala naman po, ma. Oh, ba't kaninang pagdating mo sa bahay, napapailing ka? Kanina ko pa po kasi tinatawagan si Salve, pero hindi niya sinasagot yung mga tawag at text ko sa kanya. Pinapatayan niya rin po ako ng cellphone. Nagkaroon ba kayo ng hindi pagkakaunawaan ng girlfriend mo? Hindi naman po. Baka may ikinasama ng loob sa'yo si Salve nang hindi mo lang alam. Yan po ang aalamin ko, mami. Kaya pagkapalit ko po ng damit, lalakad ako. Dadalaw ako sa kanya. Anak, kung may maitutulong ako, sabihan mo lang ako ha. Oo, mami. Salamat po. Napamahal na rin sa akin si Salve. Ayokong magkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. At lalong ayokong magkasira kayo. Eden, ihahatid na kita. Naku, wag na, Vic. Magta-taxi na lang ako pa uwi. Sige. Baka makita ka na naman ni Mang Nelio awayin at saktang ka na naman niya. Kaya buti pa, ipagamot mo na lang muna mga pasa at sugat mo sa mukha bago ka umuwi. Hindi, mamaya na ako uuwi, Eden. Uunahin ko na munang gawin yung nasa isip ko. Ang magbigay ng ultimatum para umatras si Carl na pakasalan si Salve. Ha? Anong... Kung hindi natakot si Carl na malagay sa peligro ang buhay niya, sigurado, hindi niya maatim at hindi niya mapapayagang manganib ang buhay ng girlfriend niya. Magpapaalam lang ako kay mami at lalakad na ako para magkausap na kami ni Salve. Para malaman ko kung ba't parang iniiwasan niya ako. Ha? Oh. Hello? Hello, Carl. Oh, ikaw na naman? Maikli lang ang sasabihin ko sa iyo. At gagawin ko agad ito. Kaya huwag ka magkakamali magmatigas o tumanggi sa gusto ko kung ayaw mo madisgrasya ang nobya mo. Huwag na huwag mong idadamay si Salve. Ako na lang ang pagbantaan mo. Hindi ako natatakot kahit totohanin mo ang mga pananakot mo sa akin. Pero huwag na huwag mong idadamay at huwag mong didisgrasya ng girlfriend ko, hayop ka. Ano? Carl? May nagbabanta sa buhay mo? Sa buhay niyo ng nobya mo? May girlfriend sa inyo? Hindi po, mami. Wala po. Huwag kayo matakot. Ha? Mami? Ang dibdib ko. Mami? Biglang kumirot. Mami? Mami? Ha? Mami? Mami? Ano nangyari, Carl? Ano yung narinig kong parang may bumagsak? Hayop ka. Sino ko man mapapatay kita dahil sa ginagawa mo. Inatake ng sakit sa puso ang mami ko. Carl, isugod mo sa ospital ang mami mo. Isugod mo, dali. Ha? Daddy? Oo! Ako ito, ang daddy mo. Sundin mo na lang ako. Isugod mo na siya sa ospital. Teka, Daddy, bakit po? Ba't po kayo nagpanggap na ibang tao at nagbanta sa buhay ko? Ba't niyo ako pinaganat? Bakit? Mo, ano yung bumagsak sa kwarto mo? Diyos ko, Salve. Ba't ka nakahandusay sa sahig? Ba't bumubula ang bibig mo? Lola, sorry po. Anong laman itong bote sa tabi mo? Naku, lason. Naglason ka! Carl. Daddy, nasugod po agad si Salve ng lolo niya sa ospital.
Nagapan siyang nagamot ng mga doktor kaya ligtas na siya sa peligro. Hindi po gaya ni Mami na dead on arrival. Nangyari ng kinatatakutan ko. Muntik na pong mamatay si Salve at inatake sa puso si Mami. Namatay siya dahil po sa kagagawan niyo. Dahil po sa inyo. Hindi ko sinasadyang mangyari yun. Mahal na mahal ko ang mami mo. Kung totoong mahal niyo si Mami, sana hindi kayo natukso sa ibang babae. Inaamin ko, nagkamali ako. Nagkasala ako sa mami mo. Naging mahina, tatangay na tukso. Naging marupok. Pero tao lang ako, Carl. Hindi ako perpekto. Nagkamali ako, nagkasala. Ang masakit. Nagbuhangin ang karupukan ko bago ko natauhan sa pagkakamali ko. At tinakasan, pinagtaguan ko anak ni Mang Nelio na magbuntis siya dahil nalaman ko may sakit sa puso, mami mo. Daddy, Hindi ako masamang tao, Carl. May konsensya ako. Kaya nagigilty ako. Lumalaman ko namatay ang ina ni Salve, pero kahit nagsikap ako matulungan ang lihim ang anak ko sa labas. Kahit ano'y katuwiran ko, kasalanan ko pa rin ang muntik na pagkamatay ng kapatid mo. At ang pagkawala ng mami mo, habang buhay na siguro ako magsisisi sa pagkawala ng asawa ko dahil sa kagagawang ko. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.